Ka-Express, biglang nag-shift ang Japan B-League nang lumabas ang balita. Bumabalik na sa aksyon si Kai Sotto at target niyang muling maglaro sa January. At hindi lang basta comeback ang plano, championship rin ang target ng kanyang club, ang Koshigaya Alphas. Ang development na ito ay agad na nagbigay ng optimism sa Gilas camp dahil kung makabalik ng competitive action si Kai, magkaroon ang Gilas ng isang 7-3 anchor na kayang magdomina sa paint at magbigay ng bagong dimensyon sa ating national team. Confirmed na pumirma ulit si Kai para sa 2025-26 season at mula sa mga ulat, nagsimula na siya ng non-contact training habang patuloy ang kanyang rehabilitasyon sa kanyang ACL surgery na nangyari nitong January. At ito ang dahilan kung bakit cautious ang lahat, may positibong progress pero may malinaw na focus sa long-term health bago pilitin ang fall contact minutes. Ang kanyang pagka-available ngayong January ay itinuturing na realistic pero hindi guaranteed. Medical clearance at step-by-step reconditioning ang magiging decision maker. May dagdag na signal na nagpapalakas ng posibilidad ng early season comeback. Napabilang si Kai sa mga listahan ng mga Pinoy import na naimbita sa Japan B-League All-Star Asia activities ngayong January. Indikasyon na nakita ng liga ang kanyang rehabbing progress at may plano silang i-integrate siya sa competitive calendar kapag cleared na. Kung makakarating siya sa January Games o All-Star Showcase, malaking boost ito sa kanyang match readiness bago sa mas seryosong minutes sa liga. Para sa Koshigaya Alphas, ang pagbabalik ni Kai ay malinaw na bahagi ng mas malaking team objective sa title contention. May mga ulat at quotes mula sa team coverage na nagbanggit na unfinished business at push para sa championship sa loob ng season. Isang mandate na lalong nag-intensify kapag fully healthy na ang 7-3 Pinoy. Ang presence ni Kai ay nagbibigay ng rim protection, offensive high post options, at mismatch problems na mahirap sagutin sa Japan B-League. At sa Gilas perspective naman, ang mabilis na progress ni Kai is a welcoming news pero hindi dahilan para magmadali. Ang national team at medical staff ay nagsasagawa ng coordinated monitoring, may emphasis sa load management at timeline realism, lalo na matapos ang ACL. Kung sakaling mag-peak ang pagbabalik niya ng maayos sa January, magbubukas ito ng strategic window para sa Gilas sa susunod na international windows. Pero kung delayed naman, may contingency plans ang coaching staff. Well, sa madaling salita, promising ang signal pero ang susi ay patience plus science bago gawing immediate solution ang comeback. Well, bottom line, may dahilan ang buong basketball community na maging excited. Si Kai is trending towards the January return at ang Koshigaya Alphas clearly wants to prepare for a championship. Pero lahat ng stakeholders agree, recovery integrity muna bago quantity of minutes. Nagpapatuloy ang laban ni Kai at ngayon tuloy-tuloy ang pagbangon. Noong January, nagulat ang basketball world nang nagkaroon si Kai ng ACL injury habang naglaro para sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League. Mabilis siyang sumailalim sa operasyon at sa umpisa ay tila mabigat ang prediksyon, 6 hanggang 9 na buwan para sa kanyang recovery. Pero sa paglipas ng mga buwan, lumitaw ang isang bagong pag-asa ayon sa pinakabagong ulat. Nitong November, nasa on-track si Kai sa recovery path. May ilan ng light shots sa court at target niya ang muling makapaglaro pagsapit ng January sa susunod na taon. Bagamat hindi pa siya pumapasok sa full squad practices, pumirma ulit siya sa Koshigaya Alphas para sa 2025-26 Japan B-League season. Malinaw ang intensyon, hindi comeback lang kundi full rebuild at championship push. Ang pagbabalik ni Kai ay may malalim na impact, hindi lang sa club level, kundi pati sa long-term plan ng Gilas Pilipinas. Alam ng lahat na si Kai ang nagdadala ng rare combination ng height, mobility at rim protection, isang peraso na matagal nang hinahanap ng bansa sa big man department. Sa kabila ng setbacks, kitang-kita ang kanyang determinasyon. Ang weight training at rehabbing ay hindi nakalimutan. Sa katunayan, may post-rehab photos na nagpapakita na mas matibay na ang kanyang pangangatawan. Tanda ng seryosong paghahanda. Well, sa madaling salita, bumangon si Kai hindi lang para bumalik, kundi para pumatay sa doubters, kumalaban sa injury at muling ipakita na kaya niyang maging elite sa big man sa Asia. Ang tanong na lang ngayon, handa na ba ang court para sa kanyang muling pagbabalik? At handa na ba ang Gilas sa pagbabalik ng kanyang presence? Nakita natin ang linaw ng timeline ni Kai, ang ACL injury nitong January, ang mahabang rehabilitasyon at ang inaabangan na comeback ngayong January 2026. Dito naman natin ipapakita kung gaano kalaki ang magiging epekto ng kanyang comeback sa Japan B-League
at sa championship aspirations ng Koshigaya Alphas. Hindi lang ito simpleng pagbabalik, ito ay strategic turning point para sa isang team na matagal nang naghahangad ng deep playoff run, pero kulang ang true interior anchor. Sa sistema ng Koshigaya Alphas, si Kai ay hindi lang traditional center, siya ang defensive wall, passing hub sa high post at finishing target sa pick and roll. Nung nasa rooster pa siya bago ang injury, malaki ang naging improvement ng spacing at ball movement ng Alphas, dahil kailangan siyang batayan ng dalawang players sa paint. At sa pagkawala niya, bumagal ang kanilang offensive flow at lumiit ang margin for error sa crunch time dahil wala silang natural rim protector. Kaya ngayong January, napapasok na ang kanyang reintegration sa grupo. Inaasahan ng coaching staff na babalik ang kanilang two-way identity, mabilis sa harapan, mahinang butas sa ilalim. Ang magandang indikasyon dito ayon sa mga medical updates, malakas ang progress ni Kai at nakabalik na siya sa light on-court shooting, footwork rehabs at mobility routines. So ibig sabihin, hindi na raw kung babalik kundi kailan papasok sa full practice. Sa loob ng Japan B-League community, malaki ang balita ng kanyang comeback dahil ang rare 7-3 rim protector na may soft touch at passing feel. Sa isang liga na loaded ng explosive imports, ang pagbabalik ni Kai ay makapagbigay sa Koshigaya Alphas ng height advantage na hindi nila pa naranasan ng tuloy-tuloy. Pero mas malaki pa, ang mas salimot na bahagi nito, ang pressure. Dahil sa muling pagpirma ni Kai sa Koshigaya Alphas despite the injury recovery, malinaw na ang expectations ay hindi lang small minutes, hindi limited role, kundi impact return. Ang January comeback window ay nasa mid-season point kung saan ang mga standings ay nagsisikap at ang bawat panalo ay may katapat na playoff implication. Kung babalik si Kai sa isang efficient, disciplined, and confident form, pwede nitong iangat ang Koshigaya Alphas mula mid-table team tungo sa contender status. Para sa mga Japan B-League fans, malaki ang usapan tungkol sa unstoppable ceiling ng Koshigaya Alphas kung healthy si Kai. Sa rim protection pa lang, inaasahang bababa ang points conceded sa paint. Sa offense, mas lalakas ang kanilang pick and roll game, lalo na kung i-connecta ito sa mga shooters na kilalang deadly sa corner. Ang January 2026 ay hindi lang pagbabalik ng isang player, ito ang pagbabalik ng isang sistema na pansamantalang nawala. At syempre, hindi mawawala ang tanong ng mga Pinoy basketball fans, anong ibig sabihin nito para sa Gilas? Kung successful ang comeback at may taguyod niya ang confidence at conditioning, lalawak ang posibilidad na makabalik si Kai sa national team windows sa early 2026. Ang isang healthy, mobile at motivated Kai ay magbabalik ng torsion sa Gilas frontline, lalo na't nakaabang ang mga susunod na laban kontra Oceania Powers. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.